Nagkagulo? This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Ayan na! Nagkagulo na sa Senado. Magandang araw mga idol at mga ka-updates ko. Ako po si Idol Linda at ngayong araw, mainit na naman sa Senado. Nagkaroon ng pagsagutan sina Senator Robin Padilla at si Senator Erwin Tulfo sa gitna ng impeachment trial. Ano ba talaga ang nangyayari? At bakit nagkainitan sila? Tara, pag-usapan natin. Pero bago yan, paki-like at mag-subscribe ka na para updated ka lagi. At para maintindihan natin ang buong istorya ay panoorin na natin ang video. Hindi ako magpapasako sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sa ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. So ngayon sa ating mga nakikita doon sa Senado tungkol sa kanilang mga testimonya ni na Senator Robin Padilla at kay Senator Erwin Tulfo, halatang halata, di ba? Di ba noon, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo na we have to bend the law in order to please people. Pero ngayon ay bakit niya kinukontra ang sinasabi ni Senator Robin Padilla? Bilang isang mamamayang Pilipino, mga idol at mga ka-updates ko at mga kababayan at mga kapatid ko, ay may karapatan po tayong magbigay ng ating mga opinyon, mga reaksyon, batay sa ating mga nakikita dyan sa pangyayari sa Senado. Diba? Noon na si Senator Erwin Tulfo ay binansagan nga siyang bendalo. Pero ngayon, gusto niyang i-focus talaga
ang tungkol kay VP Sara dyan sa ginanap nilang impeachment trial laban sa ating Vice Presidente. So, parang hindi na yata ma-apply ang bindalo niyan kasi pumapalag siya sa sinasabi ni Sen. Robin Padilla patungkol sa kanyang personal na kaso. Ngayon, ang tanong ng marami, normal lang ba ito sa Senado o sobra na? Sa tingin ko mga idol, pareho naman silang may punto. Pero si Sen. Robin, pinaglalaban lang niya ang kung ano po ang tama. Pero si Senator Tulfo naman ay parang nagbigay naman din siya sa kanyang side. Ano sa palagay ninyo mga ka-update, mga kababayan, mga idol at mga kapatid ko? Sino kaya ang tama sa kanila? Pero sa huli mga idol, tayo pa rin ang makakajudge. Para saan ba talaga ang impeachment na ito? Batay po sa ating mga nakikita na mga pangyayari at mga ebidensya na kanilang inilalahad, ano po sa tingin ninyo? Talaga bang dapat na ma-impeach si VP Sara? Or ito ay pamulitika lamang? Magbigay po kayo ng inyong mga opinion dyan dahil mahalaga po ang boses ng taong bayan. So yun lang po mga idol at mga ka-updates ko. Yan ang ating update ngayong araw. Anong ang opinion ninyo? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko lahat yan at sasagutin ko po ang inyong mga komento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like naman, paki-share para naman malaman ng ating mga kababayan at paki-subscribe ng ating Philippine Updates. Maraming salamat po sa panonood at abangan po ang part 2 ni Senator Robin Padilla at kay Senator Erwin Tulfo na mayroon pong isang senador na nagtatanggol po kay Senator Robin Padilla na nasupalpal po itong si Senator Erwin Tulfo. Abangan po sa Sabado ang part 2 ng ating video. At maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutan, mag-ingat po tayong lahat!